Ibinabahagi ko ang mga kwentong ito ayon sa karanasan ko. Nag-a-analyze ako ng pangyayari at sitwasyon at dito ko nakikita ang pagkaunawa. Tara, samahan niyo ako sa aking kwento. Kapag breadwinner ka, una, gusto mong maging maayos. Ang lahat, kung maaari, ibibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng mga mahal mo. Dahil nga mahal mo sila, ayaw mong napapabayaan o nasasaktan man lamang sila. O may mga problema, gusto mo lang maging masaya at maging maayos ang lahat. At kung kaya mo lang din naman ibigay ang lahat ng pangailangan nila, ay ibibigay mo kahit na magtiis ka pa para sa sarili mo, na gusto mo na inuuna ang kaligayahan nila. Doon ka kasi masaya, ang makita mong maging maayos at masaya ang mga mahal mo. Ang masakit lang din kung minsan hindi na-appreciate ang ginagawa mo para sa kanila. Gusto ka lang pag may natatanggap silang tulong o regalo na mula sa'yo, pero pag wala ka nang maibigay sa kanila, wala ka na din kwenta para sa kanila. Ito ang naging karanasan ko, pero magkakaiba naman tayo ng sitwasyon. Dahil nga mahal mo sila, handa ka pa rin magtiis at magsakripisyo para sa kanila. Masaya ka kasi para sa kanila. Ang dahilan kung bakit ka talaga nagtitiis at nagsasakripisyo, mahal mo kasi sila. Ang narealize ko lang dito, magtira ka din ng para sa sarili mo, para pag dumating man ng panahon na ikaw na ang nangangailangan, meron kang nakalaan para sa sarili mo, na hindi mo na kailangan pang iasa pa sa iba. Kaya saludo ako sa mga mapagmahal na breadwinner na katulad mo.